من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فإنشاءالlah subhanahu wa ta'ala, so magsisimula tayo ng bagong klase natin sa tafsir. Katotohanan, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin siya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban upang sambahin nila ako. At hindi rin tayo iniwan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang gabay. Sa halip ay nagpadala siya ng mga sugo, ng mga mensahero, at ibinaba niya ang kanyang aklat bilang patnubay sa atin lahat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ash-Shura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. At katotohanan, ibinaba namin sa iyo ang ruh, ang kaluluwa, mula sa aming utos. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. Wala kang alam dati o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang aklat at kung ano ang iman. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Bagkus ginawa namin itong nur, itong liwanag, na kung saan ginagabayan namin ang sino mang nanaisin namin mula sa aming mga alipin. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. At katotohanan, ikaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapadnubay tungo sa matuwid na landas. At sinabi ni Sheikh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Awhayna ilayka ruhan min amrina." At ibinaba namin sa iyo ang ruh mula sa aming utos. Wa huwa hadzal Qur'an al-Karim. Ito ang marangal na Qur'an. Sammahu ruhan lianna ar-ruha yuhya bihal jasad wal Qur'an tuhya bihil qulub wal arwah. Tinawag itong ruh sapagkat ang Quran, binubuhay niya ang katawan. Sa pamamagitan ng ruh, sa pamamagitan ng kaluluwa, nabubuhay ang katawan. At ang Quran, sa pamamagitan ng Quran, nabubuhay ang mga puso at ang mga kaluluwa. Wa tuhya bihi masalihud dunya wad din. At nabubuhay rin ang mga kapakanan ng mundo at relihiyon, lima fihi minal khairil kathir wal ilmil ghazir, dahil sa napakaraming kabutihan at kaalaman na naroroon dito. At isa sa mga dahilan kung bakit ibinaba ang Quran ay upang pagnilayan natin, makontemplate natin ang mga kahulugan nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati." Ang aklat, ibig sabihin ng Quran, na ibinaba namin sa iyo, isang mabiyaya, isang mubarak, upang pagnilay-nilayan nila ang mga ayat nito, ang mga talata nito. At sinabi ni Imam Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak," sa kasabihan ng Allah, ang aklat, o ibig sabihin ng Quran, na ibinaba namin sa iyo, isang mabiyaya, fihi khairun kathirun wa ilmun ghazir. Nasa loob nito, ibig sabihin ng Quran, ang napakaraming kabutihan at kaalaman. Fihi kullu hudan minad balala. At naroroon ang gabay mula sa pagkaligaw, wa shifaun min da'in, at lunas o ang gamot mula sa mga sakit, wa nurun yustada'u bihi fi dhulumat, at liwanag sa mga kadiliman, wa kullu hukmin yahtaju ilayhi al-mukallafun, at lahat ng batas na kailangan ng mga mukallafun, ibig sabihin
lahat ng mga inutusan at may kakayahan na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadabbaru ayati, sa kanyang pagsabi upang pagnilay-nilayan nila ang mga ayat nito ay hadhihil hikmatu min inzalihi. Ito ang dahilan, ito ang wisdom, ito ang hikma ng pagpapababa nito. Liyadabbaru an-nasu ayati, upang pagnilay-nilayan ng mga tao ang kanyang mga ayat. Fayastakhriju ilmaha wa yata'ammalu asraraha wa hikamiha. At ilabas nila ang kaalaman mula dito, mula sa Quran, at pag-isipan ang mga lihim at mga wisdom, ang mga hikam, ang mga karunungan mula dito. فَإِنَّهُ بِالتَّدَبُّرِ فِيهِ وَالتَّأَمُّلِ لِمَعَانِيهِ وَإِعَادَةِ الْفِكْرِ فِيهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ تُدْرِكُ بَرَكَتَهُ وَخَيْرَهُ. Dahil sa paulit-ulit na pag-iisip at pagmumuni sa mga kahulugan nito ay makikita ang biyaya at kabutihan dito. Ibig sabihin ng Quran, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْحَثِّ عَلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. Kaya ang pagtadabbur, ang pagnilay-nilay sa Quran, ang pag-contemplate sa Quran ay kabilang sa pinakamainam na gawain. Ito ay kabilang sa pinakamainam na gawain. وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. At ang pagbabasa ng Quran na may pagmumuni ay higit na mainam kaysa sa mabilis sa pagbasa sa Quran na hindi nakamit ang layuning ito. Ibig sabihin, mas mainam ang pagbasa ng Quran na may kasamang tadabbur, ang pag-contemplate sa Quran, kaysa sa pagbasa natin ng mabilis kung saan hindi natin iniintindi o hindi natin nakakamit ang layunin nito. Kaya mula kay An-Nawas ibn Sam'an al-Kilabi radiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, yu'ta bil Qur'ani yawm al-qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarati wa Alu Imran. Dadalhin ang Quran sa araw ng paghuhukom sa Yawm al-Qiyamah. Gayon din ang mga tao nito, ang mga ahlul Quran na nagsasagawa nito, nagsasagawa ng mga nasa Quran, kasama ang sura Al-Baqarah at Ali Imran, ang ikalawa at ang ikatlong kabanata sa Quran. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. At sinabi ni An-Nawas radiyallahu anhu na binigyan ang mga ito ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ng 3 halimbawa na hindi ko nakalimutan pagkatapos. Qala ka'annahuma ghamamatan. Una, para silang 2 ulap. Ikalawa, aw dhullatani sawdawani bainahuma sharqun, o 2 madilim na ulap na may liwanag sa pagitan. Aw kaannahuma hizqani min tayrin sawaf, o para silang 2 grupong mga ibon na lumilipad na magkalapit sila sa isa't isa. Tuhajjani ala sahibihima, na magtatanggol sa kasama nila, sa kanilang kasama, ang Suratul Baqarah at ang Suratul Ali Imran. Rawahu Muslim. Kaya sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, وَلِهَذَا كَانَ أَهْلَ الْقُرْآنِ هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ الْعَامِلُونَ بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ مِنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. Kaya ang Ahlul Quran, sino ang Ahlul Quran? Sila yung mga maalam dito tungkol sa mga kahulugan ng Quran at ang mga nagsasagawa ng nilalaman nito kahit hindi nila ito naisaulo, kahit hindi nila ito na-memorize. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu iqamat as-sahmi. At ang sino mang naisaulo nito ngunit hindi naunawaan, hindi niya naunawaan o hindi niya sinasagawa ang Quran, hindi siya kabilang sa kanila, hindi siya kabilang mula sa Ahlul Quran. Gano man niya ituwid ang mga
letra nito na parang isang palaso. At ang mga sahaba radiyallahu anhum, ang mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paano nila naisaulo ang Quran? Binanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat, Muqaddimah fi Usul at-Tafsir. Muqaddimah fi Usul at-Tafsir. Sinabi niya, وَقَدْ قَالَ أبو عبد الرحمن السلمي. At sinabi niya Abu Abdurrahman As-Sulami, حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العمل والعمل حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Ang mga nagturo sa amin ng Quran, sina Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud at iba pa, ay nagsabi kapag natutunan nila mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang 10 ayat, 10 talata mula sa Quran, hindi nila ito nilalagpasan hanggat hindi nila natutunan ang kaalaman at gawain na nakapaloob dito. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an. Kaya sinabi nila, ang mga sahaba, kaya natutunan namin sabay ang Quran, ang kaalaman, ang ilm at ang gawain. Walihada kanu yabqawna muddatan fi hifdhi sura. Sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, kaya matagal silang nananatili sa pagsasaulo ng isang sura. Wa qala Anas, kana ar-rajul idha qara'a al-Baqara wa Ali Imran jalla fi a'yunina. Kapag ang isang tao ay nakapagbasa ng Al-Baqarah at Ali Imran, siya ay dakila sa aming paningin. Wa aqama ibn Umar ala hifdh al-Baqarati 'iddat sinin, qila 8 sinin, dzakarahu Malik. At nanatili si Ibn Umar sa pagsasaulo pag-memorize ng Suratul Baqarah ng ilang taon at nabanggit na ito ay 8 taon, ayon sa binanggit ni Malik. Intaha kalamuhu. Kaya ang punto dito mga kapatid, naway gabayan niya ako at kayo sa pag-unawa sa Quran, ay kailangan natin isaulo, i-memorize ang Quran at kasabay nito ay pag-aralan natin ang mga kahulugan nito. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nasa hadith na inulat ni Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, Al-Quranu hujjatun laka aw alayka. Ang Quran ay katibayan para sa iyo sa araw ng paghukom. Ito ay katibayan para sa iyo o laban sa iyo. Rawahu Muslim. At sa hadith ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagturo nito. Rawahu al-Bukhari. At sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala tungkol sa hadith na ito sa kanyang syarh Riyadus Salihin, وَالنَّوْعُ الثَّانِي تَعْلِيمُ الْمَعْنَى يعني تعليم التفسير. Ang ikalawang uri na mga tao na napapasok dito, ang ikalawang uri ay ang pagtuturo ng kahulugan. Ibig sabihin ang pagtuturo ng tafsir. Kaya hinihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipabilang tayo sa mga tao na inilarawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. At ang aklat na gagamitin natin inshallah ta'ala sa klase na ito ay At-Tafsir Al-Muyassar. At-Tafsir Al-Muyassar. Maikli ito na tafsir at nakaraang taon ay tinanong ko si Sheikh Adil Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, isa sa mga masyayikh dito sa Madina, kung ano ang pinakamainam ng tafsir na pwede natin gamitin para sa mga nagsisimula mag-aral, para sa mga beginners. At sabi niya sa akin na At-Tafsir Al-Muyassar. Kaya ito ang gagamitin natin na At-Tafsir. At ano ang manhaj natin, ano ang pamamaraan natin sa pag-aaral ng tafsir na ito? So una is babanggitin natin ang pangalan ng surah at ang kahulugan ng pangalan. So halimbawa, Suratun Nas. Ano ang ibig sabihin ng surah at ano ang ibig sabihin ng An-Nas? Ikalawang punto ay kung ang surah na ito ay Makkiya o Madaniya.
Anong ibig sabihin ng Makkiyah at Madaniyah? Makkiyah ibig sabihin ibinaba ito bago ang hijra, bago lumipat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galing sa Makkah papunta sa Madina. At kadalasan ang mga paksa, ang mga topic na narito sa mga suwar al-Makkiyah ay tungkol sa tauhid, tungkol sa pananampalataya sa araw ng paghukom at iba pa. At sa suwar al-Madaniyah naman, ang mga sura na al-Madaniyah ay ibinaba pagkatapos ng hijra kahit na bumalik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At kadalasan ang mga paksa dito ay tungkol sa mga ibadat, tungkol sa mga pagsamba, tungkol sa halal, tungkol sa haram, at iba't ibang mga batas. At gayon din tungkol sa mga munafiqun, mga mapagkunwari, mga hypocrites, dahil alam natin na sa Makkah wala mga munafiqun. Walang mga munafiqun sa Makkah, pero lumitaw sila sa Al-Madinah. At anong dahilan na babanggitin natin ito? Dahil upang malaman natin ang kahulugan ng Quran. At halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Furqan, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, na makipag-jihad ka laban sa kanila. Makipag-jihad ka laban sa kanila, ibig sabihin mga musyrikun, mga hindi mananampalataya, sa pamamagitan nito ng malaking jihad. Ng malaking jihad. At alam natin ang Suratul Furqan ay suratun Makkiyah. Ito ay sura na Makkiyah. Ibig sabihin, ibinaba ito bago ang hijra. At kung malaman natin na ibinaba ito bago ang hijra, dapat natin malaman na ang jihad, ibig sabihin ng jihad na digmaan, ay hindi inutos maliban sa Madina. Maliban sa Madina. So hindi natin pwede sabihin na hindi ito ginampanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ginampanan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong ibig sabihin ng jihad dito? Sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, ang jihad dito ay ang mismong Quran. Ibig sabihin makipag-jihad kalaban sa kanila sa pamamagitan ng Quran. So ito yung jihad al-akbar. Ito yung pinakamalaking uring jihad na gamitin natin ang Quran para sa da'wah. Sa pamamagitan nito, kung malaman natin kung ang sura na ito ay Makkiyah o Madaniyah, malalaman natin ang iba't ibang mga fiqh, iba't ibang mga pag-intindi sa tafsir sa Quran ng Allah Azza wa Jal. At ikatlo, asbaban nuzul. So anong ibig sabihin ng asbabun nuzul? Ito ang mga dahilan ng pagbaba ng aya o ng sura kung meron. Kasi may iba't ibang mga suwar, iba't ibang mga sura na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil may nangyari kasamang propeta sallallahu alaihi wasallam o may nangyari sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at dahil doon ay ibinaba ang sura na ito. At ang ika-apat ay ang fadailus suwar. Ang fadail ng mga sura. Ibig sabihin ang mga kabutihan, ang mga virtue ng sura kung mayroon. At babanggitin natin 2 or 3 maximum bidnillah ta'ala. At ang ikalima ay ang kahulugan ng bawat salita upang madagdagan ang vocabularies ng mga nag-aral ng Lughatul Arabiya, ng wikang Arabi. So halimbawa sa Suratun Nas, sasabihin natin, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ano ang ibig sabihin ng Qul? Ibig sabihin ng translation niya. Ano ang ibig sabihin ng a'udhu? Ano ang ibig sabihin ng bi rabbi? Ano ang ibig sabihin ng an-nas? So kapag once nakuha natin ang translation ng each word, at ito ang ika-6 na point, ay ita-translate natin ang buong aya. Once ma-translate natin ang buong aya, ay babasahin natin ang tafsir ng aya na ito mula sa tafsir al-Muyassar. Mula sa tafsir al-Muyassar. Once matapos natin yun, is babasahin natin ang ikalawang aya hanggang sa matapos natin ang buong sura at lilipat tayo sa kabilang sura. At gayon din ang unang sura inshallah na babasahin natin ay mula sa Suratun Nas. Dahil karamihan sa atin ay kabisado na natin ang sura na ito, ang Suratun Nas. Kaya dito tayo magsisimula paakyat. Suratun Nas, Suratul Falaq, Suratul Ikhlas. So after 2 weeks, pagkatapos ng 2 linggo, is magsisimula tayo mula sa Suratun Nas bidnillah ta'ala dahil next week ay palapit ng Eid.
So wala muna tayong klase next week. So magsisimula tayo 2 weeks from now, bi'idhnillah ta'ala. At bi'idhnillah ta'ala, kapag matapos natin ang tafsir al-muyassar at kung pahabain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay, is sikapin natin na pag-aralan natin ang tafsir al-Sa'di. At kapag matapos natin yun, gayon din ang tafsir Ibn Kathir at iba pa bi'idhnillahi ta'ala. Naway patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na kanyang kinalulugdan at gawin niya tayong kabilang sa Ahlul Quran at gawin niya ang Quran bilang katibayan para sa atin, at hindi laban sa atin. So dito tayo magtatapos. Wa hadha wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.